Hinihingal, pawisan, at nanginginig ang buong katawan nang mapabalikwas si Job Santo Domingo nang magising siya ng madaling araw na yon. Napapitlag siya nang maramdaman niya ang mainit na kamay ng kanyang asawa na si Ruth sa kanyang braso. Job! Job, ano nangyayari? Okay ka lang ba? Napanaginipan ko na naman, Ruth. Ang tagal-tagal na. Pero bakit hanggang ngayon? Hindi pa rin ako nilulubayan ng bangungot na yon. Hindi ba ang sabi ko sa'yo? Magdasal ka bago matulog? Walang silbing dasal-dasal na yan. Palagi naman ako nagdadasal nung bata pa ako, pero anong nangyari? Wala. Mas lalo lang tumindi ang pagpapahirap sa akin ng Diyos. Narinig ni Job ang pagbuntong hininga ni Ruth. Pabulong nitong sinabi na ikukuha siya nito ng tubig. Nang lumabas ang kanyang asawa sa kwarto, ay bumuntong hininga siya at tumayo. Binuksan niya ang bintana at hinayaan niyang pumasok ang malamig na hangin. Habang nakatitig sa kawalan si Job, ay hindi niya maiwasang alalahanin ang masamang panaginip na dumalaw sa kanya. Ngunit hindi niya masabi na isa yung panaginip dahil totoo yung nangyari. 10 taong gulang pa lamang siya noon at nag-iisa siyang anak. Mahilig silang magsimba ng kanyang nanay at tatay tuwing linggo. Palagi silang nasa simbahan upang makinig ng misa at magdasal. Ngunit kapag nasa bahay na sila, doon na magsisimula ang impyernong buhay nilang mag-ina. Palagi silang binubugbog ng tatay ni Job, lalo na kapag nakakainom ito. Hindi na kinaya ng nanay ni Job ang lahat ng yon, kaya kiniting nito ang sariling buhay. Habang si Job, sa takot na umabot sa ganung punto, ay mas pinili niya ang maglayas at buhayin ang kanyang sarili. Simula nang umalis si Job sa kanilang bahay, ay itinigil na niya ang pagdarasal at paniniwalang merong Diyos. Dahil ang paniniwala niya na kung meron mang Diyos at mahal nito ang lahat ng tao, ay bakit hinahayaan ito na may mga taong makakaranas ng hirap at pagdurusa. Subalit magkaganon pa man, naging mabait ang tadhana para kay Job. Nagsumikap siya sa buhay hanggang sa makatapos siya ng kolehiyo na walang ibang inaasahan kundi ang kanyang sarili. Makalipas ang ilang sandali, bumalik na si Ruth na may dalang isang baso ng tubig. Lumapit ito kay Job at inabot ang tubig sa kanya. Tinanggap ni Job ang baso, ngunit hindi na muna niya yon ininom. Pasensya ka na kung nasigawan kita. Nabigla lang ako. Naiintindihan ko, Job. Hindi madali ang pinagdadaanan mo. Salamat, Ruth, sa lahat ng ginagawa mo para sa akin. Sa pagiging maalaga mo at sa pagiging mapagmahal. Dahil deserve mo yon, Job. Deserve mo ang pagmamahal at pag-aalaga ko. Dahil ganoon ka rin sa amin ng anak natin. O siya, sige na. Matulog na tayo. Matamis na ngumiti si Job at ininom na niya ang tubig na ibinigay ng kanyang asawa. Agad siyang sumunod sa kanyang asawa sa kanilang kama. Pagkahiga ay niyakap niya si Ruth ng mahigpit. Nang yakapin siya ng kanyang asawa pabalik, ay walang hanggang kapayapaan ang kanyang naramdaman. Kinaumagahan, nang magising si Job, ay kagad niyang naramdaman ang init ng sinag ng araw na tumatagos mula sa bintana ng kanilang kwarto. Bumangon siya mula sa kama, nag-inat ng kaunti, at nagtungo na sa dining area. Nakita niya roon si Ruth na abala sa paghahanda ng almusal. Nakangiti itong lumingon sa kanya habang inilalapag ang mainit na sinangag sa mesa. Si Jason naman ay nakaupo na habang hawak ang isang baso ng gatas. Gising ka na pala. Halika na, kumain na tayo. Tamang-tama kasi kakatapos ko lang magluto. Umupo na si Job sa harap ng mesa. Napangiti siya nang makita ang masaganang almusal
na inihanda ng kanyang asawa. Sinangag, itlog, tapa, at meron pang sariwang prutas. Isa sa dahilan kung bakit mahal na mahal ni Job ang kanyang asawa ay dahil palagi nitong sinisiguro na masarap ang kanilang kinakain. Kaya naman, kahit katiting na pagsisisi na ito ang pinili niyang makasama habang buhay, ay wala siyang nararamdaman. Maayos at marangya ang buhay na meron si Job at ang kanyang pamilya. Isa siyang civil engineer sa isang kilalang kumpanya. Samantalang si Ruth naman ay isang housewife na buong pusong inaalagaan ang kanilang tahanan. Ang kanilang anak na si Jason na 10 taong gulang ay nag-aaral sa isang prestihiyosong private school. Nakatira sila sa isang exclusive subdivision kung saan tahimik, ligtas at malayo sa gulo ng syudad. Hindi nalilimutan ni Job ang pangakong binitiwan niya sa sarili nung bata pa siya, ang hindi kailanman tularan ang mapait na buhay na naranasan niya, ang malupit na pagmamaltrato ng kanyang ama at ang pagkawala ng kanyang ina ay nagtulak sa kanya na magsikap at bumuo ng isang pamilya na puno ng pagmamahal at kapayapaan. Ang bawat desisyon na ginagawa niya ay para sa kinabukasan ng kanyang pamilya upang matiyak na ang kanilang anak na si Jason ay lalaki sa isang tahanan na hindi kailanman kukulangin sa pagmamahal at suporta. Pambira, hindi na talaga matuloy-tuloy ang dieta ko dahil sa sarap mong magluto, Ruth. Hayaan mo na. Kahit naman lumobo ka pa ng gusto, ikaw pa rin ang pinakamacho at gwapo sa paningin ko. Bahagyang natawa si Job sa sinabi ng kanyang asawa. Tumingin siya sa anak nilang si Jason at ngumiti. Jason, kailan ba ang school break mo? Next week po, Papa. Oh, next week na pala eh. Gusto mo bang magbakasyon tayo? Yay! Gusto ko po, Papa. Saan po tayo pupunta? Teka. Saan kaya? Pwede tayong magpunta sa Japan. Siguradong magugustuhan mo doon. May Disneyland doon. Japan kagad? Mahal doon, Job. Hindi ba? Nagtitipid tayo kasi kakakuha lang natin ng bagong sasakyan. Pwede namang hindi tayo lumabas ng bansa, di ba? Sa bagay, may punto ka doon, Ruth. Eh ano kaya kung mag-beach na lang tayo? Relaxing pa, di ba? Paulit-ulit na lang tayo nagbe-beach, Job. Bakit hindi tayo mag-camping? Hindi pa natin yung nagagawa, di ba? May nakita akong magandang camping site. Tapos, may lake pa. Siguradong magugustuhan ni Jason doon. Medyo napakunot ang noo ni Job. Camping? Teka, Ruth. Mas madali at mas relaxing ang mag-beach. Di ko na kailangan magdala ng gamit o mag-set up pa ng tent. Job, try lang natin. Hindi naman kailangan lagi tayo mag-relax lang, di ba? Maganda rin yung may bonding experience tayo para sa atin, lalo na kay Jason. Napatingin si Job kay Jason na tila nakikiusap na sumang-ayon sa gusto ng ina. Jason, anak, gusto mo bang mag-camping? Oo, Papa. Gusto ko po makita yung lake na sinasabi ni Mama. Sige na nga, panalo na kayo. Magka-camping tayo. Saka wala naman ako magagawa kundi pumayag sa gusto nyo. Kayong dalawa ang boss ko eh. Natawa silang tatlo, ngunit habang tinititigan ni Job ang saya sa mukha ng kanyang mag-ina, bigla siyang nakaramdam ng kakaibang kaba. Hindi niya maipaliwanag, pero tila bumigat ang kanyang dibdib. Agad niya yung iwinaksi at baka dahil lang yun sa panaginip niya kagabi. Itinuloy na nila ang kanilang masayang agahan. Ngunit sa likod ng kanyang isipan, nananatiling naglalaro ang hindi maipaliwanag na nararamdaman. Nang sumunod na araw, ay nagpunta sina Job sa isang kilalang outdoor shop na nasa loob ng mall upang bumili ng mga kakailanganin nila para sa nalalapit nilang camping trip. Hawak ni Ruth ang isang listahan ng mga gamit na kailangang bilhin.
Habang si Job naman ay tulak-tulak ang shopping cart na may nakalagay ng tent, sleeping bag, portable stove at iba pang gamit. Si Jason naman ay naglalakad-lakad sa paligid habang nakatingin sa mga display ng camping lanterns at water bottles. Job, nakuha mo ba yung foldable chairs? Oo, Ruth. Nandito sa ilalim ng cart. Sigurado ka bang kailangan pa nito? Baka naman may upuan na dun sa campsite. Wala. Wala doon sa nabasa ko eh. Kailangan talaga natin magdala ng sariling upuan. Ayoko namang umupo sa lupa. Ah, ganun ba? Ano pa ba ang kulang? Yung cooler, para may paglalagyan tayo ng mga pagkain at inumin. Tumango si Job at iniwan sandali ang cart para kunin ang isang medium-sized cooler sa display. Pagbalik niya, naroon na si Jason na may hawak na maliit na flashlight. Papa, pwede bang bilhin natin to? Para may sarili po akong flashlight. Okay, Jason. Ilagay mo sa cart. Napangiti si Jason at agad na inilagay ang flashlight sa kanyang cart. Si Ruth naman ay abala sa pagkuha ng mga cooking utensils at collapsible water container. Pagkatapos ng halos 1 oras na pamimili, ay natapos din sila. Sakay na sila ng kanilang kotse pauwi ng bahay, habang si Jason ay masayang nagkikwento tungkol sa mga plano nito sa camping. Ngunit si Job, na hawak ang manibela, ay tahimik at malalim ang iniisip. Sigurado ka ba dito? Baka naman pwedeng sa ibang lugar na lang tayo magpunta. Siguro mas okay kung mag-beach na lang tayo o kahit sa isang resort. Rob, ano ka ba? Hindi na tayo pwedeng umatras, no? Nakabili na tayo ng mga gamit eh. Sayang naman kung hindi natin magagamit. Oo nga, pero... Ewan ko, Ruth. Parang hindi ako mapalagay eh. Huwag kang mag-alala, Job. Mag-e-enjoy tayo ron. Hindi naman laging kailangan nating mag-beach o mag-staycation eh. Magandang experience to para sa atin. Lalo na para kay Jason. Jason, anak? Excited ka na ba? Opo, Mama. Gusto ko na po makita yung lake. Ayan no, excited na si Jason. Huwag kang mag-alala, Job. Magiging masaya to. Napabuntong hininga si Job at muling ibinaling ang atensyon sa daan. Sa kabila ng mga sinabi ng kanyang asawa, hindi niya maiwasang muling maramdaman ang hindi maipaliwanag na kaba na bumabalot sa kanya mula nang mapagdesisyonan nila ang camping trip na yon. Dumating na ang araw ng pag-alis ni na Job para sa kanilang camping trip. Maagang nagising si Job kasabay ni Ruth upang tiyaking wala silang makakalimutan. Nakahanda na ang kanilang mga gamit: tent, cooler, sleeping bags, at iba't ibang camping essentials. Sa likod ng pickup truck, maayos na nakasalansan ang lahat ng yun. Ruth, sigurado ka bang nakuha mo na lahat? Yung tubig, pagkain, pati yung flashlight ni Jason. Oo, Job. Inanda ko ng lahat kagabi pa. Relax ka lang, okay? Papa, pwede po bang dalhin yung telescope ko? Baka may makita tayo ng mga bituin mamaya. O sige, Jason. Pero ingatan mo ha. Maya-maya pa ay sumakay na sila sa kanilang pickup truck. Si Job ang nagmaneho habang si Ruth ay nasa passenger seat. Si Jason naman ay nasa likod ng sasakyan. Masigla ito at puro tanong kay Ruth tungkol sa kanilang pupuntahan. Makalipas ang halos 4 na oras na biyahe, ay narating na nga nila ang camping site at lahat sila ay namangha sa ganda ng tanawin doon. Meron doong malawak at malinis na lawa na napapalibutan ng luntiang kakahuyan. Kaunti lamang ang mga tao na naroon, kaya tahimik ang lugar. Grabe! Ang ganda naman dito, Job. Tignan mo yung tubig ng lawa, oh. Parang ang sarap lumangoy. Mama, Papa, pwede po ba tayo mag-swimming mamaya? Pwede naman, pero unahin muna natin ang pagsiset up ng tent natin, okay? Nawala ang kaba ni Job
habang pinagmamasdan ang paligid. Parang isang paraiso ang lugar. Tahimik, maganda, at malayo sa ingay. Sinimulan na kagad nila ang pag-set up ng kanilang tent. Kinuha ni Job ang mga poste habang si Ruth at Jason ay tumutulong sa paghawak ng mga tela. Ngunit kahit na anong gawin nila, tila hindi nila maayos ang pagkakakabit. Habang abala sila sa kanilang ginagawa, may isang lalaking lumapit sa kanila. Malaki ang katawan nito, nakakap at may dalang backpack. Mukhang nahihirapan kayo dyan ah. Gusto niyo bang tulungan ko kayo? Napatingin si Job sa lalaki at agad na tumango. Nako, salamat pare. Medyo nalilito kasi kami dito eh. Agad na tumulong ang lalaki at sa loob lang ng ilang minuto, naitayo na nila ang tent. Salamat talaga pare ha. Kung wala ka, baka bukas pa namin natapos to. Walang anuman yun. Ah, oo nga pala. Ako nga pala si Mike. Madalas ako mag-camping dito. Ako naman si Job pare. Asawa ko nga pala si Ruth. At ito naman ang anak namin, si Jason. Ang cute naman ang anak nyo. Sigurado mag-e-enjoy kayo dito. Tahimik at maganda ang lugar na ito. At kung gusto nyo ng kakaibang experience, subukan nyo mag-swimming sa lake. Ang sarap ng tubig dyan, lalo na kapag madaling araw. Salamat sa suggestion paring Mike. Oo nga pala. Gusto mo bang sumabay kumain sa amin? Salamat na lang, pero 3 araw na ako nagka-camping dito. Paalis na rin ako eh. Pero enjoy kayo rito ah. Sulitin yung lugar na to. Nagpaalam na si Mike at nagpatuloy sa paglalakad papunta sa kabilang bahagi ng campsite. Naiwan naman si Job na tila gumaan na ang pakiramdam dahil sa tulong na naibigay ng lalaki. Matapos yun, ay nagsimula na silang magluto ng pagkain nila. Si Ruth ang naghanda ng mga gulay at karne, habang si Job naman ang nag-set up ng mga portable stove. Si Jason naman ay masayang naglalaro sa paligid. Habang abala sila, muling napatingin si Job sa paligid. Napangiti siya dahil napagtanto niya na napakaganda talaga ng lugar na yon para makaramdam siya ng takot at pagkabahala. Matapos nilang kumain, ay nagdesisyon na sina Job na magtampisaw at lumangoy sa malinis na tubig ng lawa. Labis silang nag-enjoy dahil hindi gaanong malamig ang tubig. Umaw na sila ng palubog na ang araw at nakaramdam sila ng pagod. Tuluyan nang nawala ang pangamba ni Job at napalitan yon ng kasiyahan dahil kasama niya ang kanyang mag-ina sa ganong kagandang lugar habang sila ay puno ng kasiyahan. Matapos magbanlaw ay nagsimula na silang naghanda ng hapunan. Maya-maya pa ay masaya na nilang pinagsaluhan ang mga niluto ni Ruth. Job, nagsisisi ka ba? Na dito tayo pumunta? Hindi, Ruth. Napakaganda ng lugar na to. Para nga tayong nasa ibang mundo eh. Sigurado ko na hindi ito magiging huling pagpunta natin dito. Pagkatapos nilang kumain, ay inilabas ni Jason ang dala nitong telescope. Maraming bituin ng gabing yon, kaya labis itong nag-enjoy sa pagtingin sa mga bituin sa kalangitan. Tahimik na pinanood nila Job at Ruth ang kanilang anak habang nakaupo sila sa camping chair. Alam mo, Job, sana sa susunod, subukan naman nating bumisita sa iba't ibang simbahan. Hindi nagsalita si Job. Nagkunwari siyang walang narinig habang nakatingin kay Jason. Baka oras na rin para magbalik loob ka sa Diyos, Job. Ruth, alam mo naman ang sagot dyan, di ba? Hindi na mangyayari yon. Matagal na akong tinalikuran ng Diyos. Kaya tinalikuran ko na rin siya. Nagkaroon ng saglit na katahimikan sa pagitan nilang mag-asawa. Ngunit maya-maya pa, tumayo si Job mula sa pagkakaupo at lumapit kay Jason upang makaiwas siya sa pinag-uusapan nila ni Ruth. Pagsapit ng 10:00 ng gabi ay pumasok na sina Job sa kanilang tent. Agad na nakatulog si Jason dahil sa pagod
sa mga ginawa sa maghapon. Hindi nagawang alisin ni Jason ang telescope na nakasabit sa leeg nito. Si Ruth naman ay abala sa pagbabasa ng isang libro, habang si Job ay nakatingin lamang sa kawalan at malalim ang iniisip. Maya-maya pa, naramdaman ni Job ang paggalaw ni Jason sa tabi niya. Bumukas ang mata nito at bumaling kay Ruth. Mama, naiihi po ko. Sige anak, sasamahan kita. Mag-iingat kayo ha. Huwag kayong lumayo. Tumayo si Ruth at kinuha ang flashlight na nasa itaas ng kanilang unan. Nang makalabas ang dalawa, ay bumalik sa isip ni Job ang naging pag-uusap nila kanina ni Ruth tungkol sa Diyos. Alam niya na matagal na siyang pinipilit ng kanyang asawa na magbalik loob sa Diyos. Pero sa kanya ay hindi niya na kailangang gawin yon. Masaya at kontento na siya sa buhay niya at hindi na niya kailangan ang gabay at salita ng Diyos para sa kanyang buhay. Lumipas ang ilang minuto, tumigil si Job sa pag-iisip at tumingin sa relo. Kalahating oras na ang lumipas, pero wala pa ring bumabalik na Ruth at Jason. Nakaramdam siya ng kakaibang kaba sa kanyang dibdib. Agad siyang tumayo at binuksan ang zipper ng tent. Wala siyang nakitang tao sa labas dahil lahat ay nasa loob ng kani-kanilang tent. Luminga sa paligid si Job, ngunit mas lalo siyang kinabahan dahil hindi niya nakita ang kanyang mag-ina. Maya-maya pa, mula sa madilim na kakahuyan, ay biglang lumabas si Ruth. Umiiyak ito at halatang balisa. Agad itong sinalubong ni Jason at hinawakan sa magkabila ang balikat. Ruth! Ruth, anong nangyari? Nasa si Jason? Job! Nawawala si Jason! Nawawala ang anak natin! Ano? Paano nawawala? Nung nagpunta kami sa kakahuyan para umihi siya, ay medyo lumayo siya sa akin. Nalingat lang ako sandali. Tapos bigla na lang siya nawala sa paningin ko. Job, ang anak natin. Baka kung ano na nangyari sa kanya. Hanapin natin siya, Job. Hanapin natin siya. Halos hindi mapakali si Job ng mga sandaling yon. Kinakabahan na siya, pero pinilit niyang panatilihin ang pagiging kalmado para sa kanyang asawa. Huwag ka magpanik, Ruth. Huwag ka magpanik. Hahanapin natin siya, okay? Sigurado ako na nandyan lang siya sa malapit. Job, baka may masamang nangyari sa kanya. Huwag ka mag-isip ng ganyan. Okay lang ang anak natin. Hahanapin natin siya. Hahanapin natin siya, Ruth. Huminga ng malalim si Job at muling tumingin sa kakahuyan. Ang kadiliman na nakabalot doon ay nagbigay ng malamig na pakiramdam sa kanya. Ngunit alam niyang hindi siya pwedeng magpatalo sa takot. Kailangan matagpuan nila si Jason sa gabing yun. Agad na nagtungo sina Job at Ruth sa malapit na opisina ng mga staff ng camping site upang humingi ng tulong. Habang umiiyak si Ruth, ipinaliwanag naman ni Jason ang nangyari at kagad namang kumilos ang mga staff upang hanapin ang kanilang anak. Nag-organisa ang mga ito ng mabilisang paghahanap. Humingi na rin ng tulong ang mga staff sa mga tanod na nakatalaga sa lugar. Mabilis na kumilos ang mga tanod at naglibot ang mga ito sa kakahuyan. Ngunit lumipas ang gabi na kahit na anino ni Jason ay hindi nila nakita. Pagsapit ng umaga, dumating ang mga pulis upang tumulong na rin sa paghahanap. May kasama ang mga ito na mga trained na aso upang subukang mahanap ang anumang bakas ng bata. Sinuyod ng mga ito ang bawat bahagi ng kakahuyan, ang gilid ng lawa, at maging ang mga kalapit na lugar. Ngunit sa kabila ng masinsinang paghahanap, ay hindi pa rin nila natagpuan si Jason. Habang patuloy na umiiyak si Ruth, si Jason naman ay pilit na pinipigil ang kanyang emosyon, pero ang kaba at takot sa kanyang puso ay lalo pang lumalalim. Ang pag-asa nilang matagpuan ang kanilang anak
ay tila unti-unting naglalaho sa bawat oras na lumilipas. Sa mga sumunod na araw, wala pa ring tigil ang paghahanap kay Jason. Kahit ang ibang camper ay voluntaryong tumulong na rin sa paghahanap. May ilan pa nga na nagdala ng sarili nilang gamit tulad ng mga flashlight, radyo at pagkain upang masuportahan ang paghahanap. Sa kabila ng pagod at pagkabigo sa bawat araw, hindi nawalan ng pag-asa ang lahat, lalo na sina Job at Ruth. Habang nagsusuri si Job sa gilid ng lawa, kasama ang ilang tanod, ay nakita niya si Mike na naglalakad palapit sa kanya. Ikinalulungkot ko na nawala ang anak niyo, Job. Sigurado ko mahahanap natin si Jason. Huwag kayo mawawalan ng pag-asa. Maraming salamat, Mike. Malaking bagay ang tulong mo sa amin. Sana nga mahanap na natin si Jason. Ngumiti si Mike at bahagyang tinapik ang balikat ni Job. Wala yun. Malakas ang pakiramdam ko na ligtas siya. Makakasama niyo ulit ang anak niyo, Job. Matapos yun, ay nagpaalam na si Mike at muling pumasok sa kakahuyan para maghanap kay Jason. Pagkaalis ni Mike, lumapit ang isang pulis kay Job. Nagulat si Job nang sabihan siya ng pulis na may natagpuan ang mga ito sa kakahuyan na isang bagay at kailangan niyang makita yon upang matukoy kung sa anak nila yon. Hindi naman nagdalawang isip si Job na tawagin si Ruth, na agad namang sumama sa kabila ng nanginginig na mga kamay at luhaang mga mata. Makalipas ang ilang minutong paglalakad, ay huminto ang pulis at itinuro nito ang isang bagay sa lupa. Isang telescope ang naroon. Ang telescope na pagmamay-ari ni Jason. Ngunit ang mas nagpahinto sa tibok ng puso ni Job ay ang dugo na nakakapit sa telescope. Napasigaw si Ruth at napaluhod. Umiyak ito habang isinisigaw ang pangalan ng kanyang anak na si Jason. Si Job naman, sa kabila ng matinding takot at lungkot, ay pinilit kumpirmahin na yun nga ang gamit ni Jason. Tahimik ngunit bumagsak ang kanyang mga balikat, na tila lahat ng pag-asa niya na matatagpuan pa nilang buhay si Jason ay nawala sa isang iglap. Habang patuloy na umiiyak si Ruth, sinubukan ni Job na pakalmahin ang kanyang asawa. Pinigilan niya ang umiyak ng sandaling yon. Ang dugo na natagpuan sa telescope ay nagbigay ng kasiguraduhan sa kanya na may masamang nangyari sa kanilang anak. Habang papalabas sila ng kakahuyan, isang matandang babae ang biglang humarang sa kanilang daraanan. Tumitig ito kay Job at kay Ruth ng matalim. Ipinayag ng matanda na sigurado ito na isang aswang ang pumatay sa anak ni na Job. Ayon sa matanda, matagal nang may aswang na pumapatay sa mga turista na dumadayo sa lugar na yon at taon-taon ay isang buhay ang kinukuha nito. Tumigil sandali si Job at Ruth, ngunit hindi nila pinansin ang sinabi ng matanda. Nagpatuloy sila sa paglalakad nang walang salitang binibitiwan sa matandang babae. Isang taon ang mabilis na lumipas at wala pa ring balita tungkol sa anak nilang si Jason. Labis na naapektuhan ang relasyon ni na Job at Ruth sa pangyayaring yon sa kanilang buhay dahil naging malamig na ang pakikitungo ni Job kay Ruth. Isang umaga, nagising si Job at nakita si Ruth na nakabihis ng maayos. Saan ka pupunta? Pupunta ako sa isang manghuhula na nirekomenda ng kaibigan ko. Anong gagawin mo sa manghuhula? Ipapahula ko kung nasan si Jason, kung anong nangyari sa kanya. Ang sabi kasi ng kaibigan ko, magaling daw ang manghuhula na yon. Job, baka siya na ang sagot para mahanap na natin ang anak natin. Hindi makapaniwala si Job sa sinabi ni Ruth. Matiim siyang tumitig sa kanyang asawa. Tigilan mo ang kalokohang yan, Ruth. Nag-aaksaya ka lang ng oras at pera. Tanggapin mo na lang na wala na ang anak natin. Wala na siya.
Ganun lang ba kabilis at kadali para sa'yo na tanggapin ang lahat, Job? Anong klase kang ama? Sa bagay, hindi na ako dapat magtaka. Simula na mawala si Jason, kahit isang beses, ay hindi ko nakitang umiyak ka. Sa tingin mo ba, ganun lang kadali para sa akin na tanggapin ang lahat, ha? Hindi porket hindi mo ako nakikitang umiiyak ay hindi na ako umiiyak, Ruth. Umiiyak din ako. Pero pinili kong huwag ipakita sa'yo para sa aking kakubuhan ng lakas. At yun ang mas masakit. Kasi sinusolo ko ang sakit na pinagdaraanan ko. Nangilid ang luha ni Ruth, habang si Job naman ay tumalikod dahil nararamdaman niya na anumang sandali ay babagsak na ang kanyang mga luha. Malalaki ang mga hakbang na nagtungo siya sa kwarto nila at isinarado niya ang pinto. Pagpasok ni Job sa kwarto, agad niyang napansin ang altar na matagal nang naroon. Araw-araw ay nagdarasal doon si Ruth. Sa gitna ng altar ay nakatayo roon ang isang ribulto ng Puong Hesukristo. Matalim ang mga mata na lumapit si Job sa altar. Nakatuon ang mga mata niya sa ribulto. Kung totoo ka at ang sinasabi mong ama, bakit hinayaan niyong mawala ang anak ko? Bakit hindi niyo siya pinutrektahan? Galit ba kayo sa akin? Kasi hindi ako naniniwala sa inyo. Pinaparusahan niyo pa ako. Pero sana kung galit kayo sa akin, ako na lang ang sinaktan niyo at hindi niyo sana tinamay ang anak ko. Hindi na nakaya ni Job na pigilan pa ang kanyang mga luha. Sumabog na yon sa kanyang mga mata. Unti-unting napaluhod si Job sa harap ng altar. Napayuko siya habang ang kanyang mga kamay ay nakatuon sa malamig na sahig, habang mahina siyang humihikbi. Isang hapon, habang natutulog si Job sa kwarto, ay nagising siya nang makarinig siya ng mahinang pag-uusap sa sala nila. Bumangon siya at lumabas ng kwarto. Nakita niyang maraming tao ang nasa kanilang bahay. Mga kaibigan nila ni Ruth, kasama si Mike. Dahil sa pagtulong noon ni Mike sa paghahanap kay Jason, ay naging kaibigan na rin nila ito. Ruth, anong meron? Bakit ang daming tao dito? Magdarasal kami para makita na si Jason. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Job. Napailing siya at hindi niya napigilan ang pag-init ng kanyang ulo. Nagpapunta ka ng mga tao rito nang hindi mo man lang sinasabi sa akin. Ayoko! Hindi ako papayag na dito kayo magdasal. Sa ibang lugar niyo gawin yan. Pasensya na. Pero makakaalis na kayo. Sandali lang, Job. Sandali lang. Wala naman kaming gagawing masama. Nandito sila para tumulong. Ano ka ba? At anong tulong ang sinasabi mo? Ang magdasal? Ganun ba? Isa-isa nang tumayo ang mga taong naroon at lumabas na ng bahay ni na Job. Agad na sinarado ni Job ang pinto ng malakas. Napailing si Ruth at tumingin sa kanya nang may galit sa muka. Ano bang problema mo, Job? Kabastusan ang ginawa mo. Kahit magdasal kayo hanggang bukas, wala yung magagawa para makita si Jason. Kung ayaw mo maniwala sa Diyos, huwag mong idamay ang ibang tao. Diyos? Kung totoo ang Diyos, Ruth, bakit tinayaan niyang mawala si Jason sa atin? Hanggang ngayon hindi pa natin alam kung nasan siya. Anong silbi ng dasal at ng Diyos na sinasabi mo? Sa bagay, alam ko naman kung bakit lahat ginagawa mo para makita si Jason. Dahil nakukonsensya ka. Natigilan si Ruth sa sinabi ng kanyang asawa. Anong sinabi mo? Anong ibig mo sabihin? Hindi na nagsalita si Job. Tumalikod na siya para takasan ang pakikipag-usap sa kanyang asawa. Ngunit mabilis na humarang si Ruth sa unahan niya. Sandali lang. Huwag mo akong talikuran, kinakausap kita. Sagutin mo ang tanong ko. Anong ibig mo sabihin na nakokonsensya ako? Nakokonsensya ka
Kasi alam mo sa sarili mo na ikaw ang may kasalanan kung bakit nawala ang anak natin. Kung binantayan mo lang siya na mabuti. Kung hindi mo kami pinilit na pumunta sa lugar na yon. Kasama pa rin sana natin hanggang ngayon si Jason. Hindi na napigilan pa ni Ruth ang pagtulo ng luha nito. Lumabas din ang totoo. Sinisisi mo ako sa pagkawala ng anak natin. Mabilis na naglakad si Ruth patungo sa kanilang kwarto. Papitlag si Job nang malakas nitong isarado ang pinto. Napailing na lang si Job dahil alam niya na hindi niya dapat yon sinabi sa kanyang asawa. Napabuntong hininga si Job. Nagdesisyon siyang lumabas para sumagap ng sariwang hangin. Pagbukas niya ng pinto ay nakita niya si Mike na nakatayo sa harapan ng bahay habang naninigarilyo. Ano pang ginagawa mo rito? Gusto lang kita makausap, Job. Napakunot ang noo ni Job pero hindi siya sumagot. Pinagpatuloy ni Mike ang pagsasalita. Job, alam kong mahirap ito para sa'yo. Pero sana, huwag kang masyado maging malupit kay Ruth. Pareho lang naman kayo nawalan ng anak. Hindi mo siya kalaban, Job. Magkakampi dapat kayong dalawa. Natigilan si Job. Matiim niyang tinignan si Mike pero wala siyang sinabi. Ramdam niya ang bigat na mga salitang binitiwan nito. Maya-maya pa, may inilabas si Mike mula sa bulsa ng jacket nito. Isang puting envelope. Iniabot nito yun kay Job na agad naman niyang tinanggap. Ano to? Nakita ko yan sa tabi ng pinto ng bahay niyo. Mukhang para sa'yo. Sige, Job. Aalis na ako. Bago pa makapagsalita si Job, naglakad na palayo si Mike. Naiwan si Job na hawak ang envelope. Bumalik siya sa loob at isinara ang pinto. Umupo siya sa may sofa at tinignan ang envelope. Sinimulan niyang buksan ang envelope at isang sulat ang naroon. Binasa niya ang sulat sa halos pabulong na tinig. Kung nais mong malaman kung ano ang nangyari kay Jason at kung nasan siya, pumunta ka sa lugar na nasa likod ng sulat na ito. Hihintayin ka namin, Job. Nanlaki ang mga mata ni Job. Kaagad niyang binaligtad ang sulat at nakita niya roon ang isang mapa na may marka sa isang lugar na hindi pamilyar sa kanya. Maya-maya pa ay napailing siya at inisip niya na baka meron lang nagtitrip sa kanya. Ngunit nang muli niyang basahin ang maikling sulat, ay may kakaiba siyang naramdaman. Bumalik sa kanya ang labis na kagustuhan na makita ang kanyang nawawalang anak. Sa loob ng ilang araw, hindi maalis sa isipan ni Job ang laman ng sulat at ang mapa. Pinilit niyang baliwalain yon nung una at inisip niya na isa lamang yung biro. Ngunit habang lumilipas ang mga araw, ay naisip niya rin na paano kung yun na ang paraan upang makita nila si Jason. Ang pag-asa na makahanap ng kasagutan ay unti-unting umusbong sa kanyang dibdib, kahit pa alam niyang maaari rin siyang mabigo. Isang umaga, napagpasya ni Job na subukan na puntahan ang lugar na nasa mapa. Hindi niya na yon ipinaalam kay Ruth. Kinuha niya ang susi ng kanyang pickup truck at tahimik na lumabas ng bahay. Nang makasakay siya sa pickup truck, ay agad niya yung pinaandar. Habang nagmamaneo si Job, paulit-ulit niyang iniisip kung ano ang naghihintay sa kanya sa lugar na nasa mapa. Maya-maya pa ay kumagat na ang dilim at tanging ilaw ng kanyang headlights ang nagbibigay liwanag sa madilim na kalsada na kanyang tinatahak. Wala nang kabahayan sa lugar na yon at puro naglalakihang puno ang nasa gilid ng kalsada. Sinilip ni Job ang mapa na nakapatong sa passenger seat upang tiyaking nasa tamang direksyon siya. Ngunit nagulat siya nang ibalik niya ang tingin sa unahan. Isang batang lalaki ang biglang lumitaw sa unahan niya. Mabilis na kinabig ni Job ang manibela pakanan at sa sobrang bilis ng pangyayari,
Naramdaman niya ang pag-ikot ng kanyang sasakyan papunta sa gilid ng daan. Napasigaw siya nang makita niya ang isang napakalaking puno na mababangga niya. Nagmamadali niyang inapakan ang preno at tumigil ang sasakyan ilang pulgada lang ang layo mula sa puno. Napalunok si Job at ramdam niya ang mabilis na tibok ng kanyang puso. Sigurado siya na kung bumangga siya sa punong yon ay malaki ang posibilidad na mamatay siya. Napasandal siya sa upuan at pumikit. Salamat po, Diyos ko. Salamat. Hindi. Hindi ako dapat magpasalamat sa'yo. Kung may dapat man akong pasalamatan, yun ay walang iba kundi ang sarili ko. Ako ang tumapak sa preno. Ako ang nagligtas sa sarili ko. Wala kang kinalaman dito. Mabilis siyang umayos ng upo at hinawakan muli ang manibela. Ibinalik ni Job ang sasakyan sa kalsada at muling nagpatuloy nang hindi niya nakita kung saan napunta ang batang lalaki na muntik na niyang mabangga. Habang tumatakbo ang pick-up truck niya, isang bagay lamang ang malinaw sa kanya. Hindi siya titigil hanggat hindi niya nalalaman ang katotohanan tungkol sa pagkawala ng kanyang anak. Madaling araw na pero nagmamaneho pa rin si Job. Ayon sa mapa ay malapit na siya sa kanyang destinasyon. Lumiko siya sa isang lugar, hindi sementado at ang nasa gilid ay mga nagtataasang mga puno. May konting kaba siyang naramdaman, ngunit alam niyang hindi siya pwedeng umatras ng sandaling yon. Pagkalipas lamang ng ilang minuto, natanaw niya ang bahay na nasa dulo ng daan. Isa yung malaking bahay na gawa sa kahoy. Meron yung simpleng disenyo. Sa harap ng bahay ay may maayos na hardin at isang lawa na kumikislap sa liwanag ng buwan. Napalunok si Job. Biglang nagbalik sa kanyang alaala ang lugar kung saan nawala si Jason dahil may lawa rin doon. Para bang sinadyaan lahat ng yon upang pukawin ang sakit na pilit niyang kinakalimutan. Huminto si Job sa harapan ng bahay. Pinatay niya ang makina ng sasakyan at bumaba. Nilapitan niya ang pinto ng bahay at nang akmang kakatok siya ay biglang bumukas ang pinto. Bahagya siyang nagulat ng isang matandang lalaki na may maaliwalas na mukha ang bumungad sa kanya. Puro puti na ang buhok nito. Hindi na pa kita hinihintay. Sino ka? Ikaw ba nagpadala ng sulat na ito? Ipinakita ni Job ang sulat sa matandang lalaki. Ako si Nathaniel. Pumasok ka muna. Ganyan ka ba talaga? Basta mo nalang papapasukin ng kahit na sino sa bahay mo, kahit hindi mo kilala? Lahat ay welcome sa tahanan ko. Masamang tao, mabuti, at kahit na kriminal. Lahat kayo ay maaaring pumasok dito. Wala nang nasabi si Job. Tumuloy siya sa loob ng bahay. Napansin niyang simple, ngunit malinis at maaliwalas ang loob. Pinaupo siya ni Nathaniel sa isang malambot na sofa. Ayaw mo na bang sagutin ang tanong ko? Ikaw ba nagpadala ng sulat? Tama ka. Ako nga, Job. Teka. Paano mo nalaman ang pangalan ko? Lahat kayo ay kilala ko. Kahit may pagkakataon na itinatanggi niyo ko. Wala akong oras para sa matatalinhaga mong salita. Nasaan ang anak ko? Nasaan si Jason? Alam kong nakakapagod at mahaba ang iyong biyahe. Magpahinga ka na muna. Pagsikat ng araw, saka tayo mag-uusap. Isang pinto ang binuksan ni Nathaniel at sinabi nito na yun ang magiging kwarto ni Job. Teka tanda, hindi mo ba talaga ako sasagutin? Sabihin mo lang dapat kong malaman dahil ayoko magtagal dito. Hindi sumagot ang matandang lalaki at tahimik itong pumasok sa isa pang kwarto. Naiwang mag-isa si Job sa sala. Nang sandaling yon ay naramdaman na niya
ang pagod at antok dahil sa walang tigil niyang pagmamaneho. Naisip niya na kailangan na niyang magpahinga, kaya pumasok na siya ng kwartong itinuro ng matanda. Simple lang ang kwarto. May isang maliit na kama, isang mesa at isang lampara sa tabi. Wala na siyang inaksayang oras. Humiga siya sa kama at sa kabila ng mga tanong na gumugulo sa kanyang isipan, agad siyang nakatulog dahil sa matinding pagod. Maliwanag na nang magising si Job. Bumangon siya mula sa kama at lumabas ng kwarto. Sa paglabas niya ay agad siyang nagtungo sa kusina. Nagulat siya nang makita si Nathaniel na nakaupo na may kasamang binata at isang batang lalaki. Akala ko ba mag-isa ka lang nakatira dito? Wala akong natatandaan na sinabi ko na mag-isa ko rito. Halika, maupo ka at mag-almusal muna. Sabihin mo na kung ano ang nalalaman mo tungkol sa pagkawala ng anak ko para makaalis na ako. Nakikiusap ako sa'yo. Maraming tao ang hindi marunong sumunod, kaya madalas ay napapahamak. Sige na, Job. Maupo ka na muna. Walang nagawa si Job kundi ang sumunod. Umupo siya sa nag-iisang bakanting upuan. Agad na ipinakilala ni Nathaniel ang dalawa pang naroon. Ito ay si Christopher. Siya ang hardinero sa aking tahanan. At ang batang yan naman ay si Nicolas. Ngumiti ang dalawa sa kanya, ngunit tila may kakaibang pakiramdam si Job habang pinagmamasdan ang mga yon. May hindi maipaliwanag na enerhiya sa paligid. Maya-maya pa ay nagsimula na silang kumain. Tahimik lang si Job at mabilis niyang tinapos ang pagkain. Tapos na akong kumain. Sabihin mo na kung ano ang nangyari kay Jason. Nakangiti lamang si Nathaniel at hindi sumagot. Mas lalong nainis si Job sa pananahimik ng matanda. Pinaglalaroan niyo ba ako? Kung wala kayong sasabihin, aalis na ako. Bakit ba ako naniwala sa inyo? Bakit ba ako nagpunta rito sa lugar na ito? Naglakad si Job palabas ng kusina, ngunit bigla siyang natigilan nang marinig ang tinig ni Nathaniel. Alam namin kung nasan ang anak mo. Alam din namin kung ano nangyari sa kanya. Natigilan si Job at dahan-dahang humarap pabalik. Nakatingin siya kay Nathaniel, ngunit si Christopher ang nagsalita. Alam din namin kung sino ang responsable sa pagkawala ng anak mo. Bumalik si Job sa pagkakaupo at seryosong tumingin sa tatlo. Sige, ipaliwanag niyo ng lahat. Kaya ka namin pinapunta rito ay upang magkaroon ka ng kasagutan sa tanong na matagal mo nang hinahanap. Kung ano ang nangyari kay Jason nung gabing nawala siya at kung nasaan siya ngayon. At kung sino ang dahilan ng pagkawala niya. Ngunit kailangan mo manatili rito ng 40 araw bago namin ibigay sa iyo ang mga kasagutan. Ano? 40 araw? Gusto niyo ako manatili dito ng ganong katagal? Aba, para saan? Job, hindi mo makukuha ang sagot na hinahanap mo sa paraang madali. Ang mga tanong na mabigat ay nangangailangan ng panahon at paghahanda bago masagot. Ang lahat ng bagay ay isang proseso, Job. Hindi basta-basta nakukuha ang katotohanan. Kailangan mong dumaan sa proseso bago mo ito malaman. Bakit hindi nyo nalang sabihin sa akin ngayon? Ano ba? Pinaglalaruan nyo ba ako rito? Hindi ka namin pinaglalaruan. Ang kailangan mo lamang gawin ay ang magtiwala. Ang sagot na iyong hinahanap ay hindi lamang basta mga salita. Kailangan mong patunayan na karapat-dapat kang malaman ang katotohanan. Anak ko ang pinag-uusapan dito. Dugo ko. Sino kayo para sabihin sa akin na karapat-dapat ako o hindi? Ayoko mag-aksaya ng panahon dito. Aalis na ako.
Naglakad na si Job papalabas ng bahay. Halos mabuwal ang sahig sa bigat ng kanyang mga yabag. Pagkalabas niya ng pinto, ay narinig niya ang boses ni Nathaniel. Job, ang tahanang ito ay palaging bukas para sa iyo. Kapag handa ka ng sumunod sa proseso, bumalik ka lang. Hindi yun pinansin ni Job. Pagdating niya sa labas, ay mabilis siyang sumakay ng kanyang pick-up truck. Binuhay niya ang makina, ngunit hindi niya kagad pinaandar ang sasakyan. Sa loob ng sasakyan, naalala ni Job ang huling araw na magkasama sila ng kanyang anak na si Jason. Ang mukha ng kanyang anak, ang halakhak nito habang tumatakbo sa gilid ng lawa, at ang nakakabinging katahimikan nang bigla itong nawala. Huminga siya ng malalim at naiinis na hinampas niya ng dalawa niyang kamay ang manibela. Naisip niya na kung aalis siya, ay baka mapakawalan niya ang pagkakataon na makita ang kanyang anak. Pumikit siya at sa kabila ng kanyang inis at duda, ay may bahagi niya ang nagsabing subukan niyang maniwala sa mga taong nasa loob ng bahay sa kanyang harapan. Maya-maya pa, ay bumaba na uli si Job ng sasakyan at tumingin sa bahay na tila tahimik na naghihintay sa kanyang desisyon. Huminga siya ng malalim at muling bumalik sa loob ng bahay. Dumiretso siya sa kusina kung saan naroon pa rin sina Nathaniel, si Christopher at si Nicolas. Nanalo ako sa pustahan namin. Tama ako. Babalik ka nga, Kuya Job. Sige, panalo kayo. Payag na ako manatili rito ng 40 araw. Pero siguraduhin nyo lang na sa dulo nito, makukuha akong sagot sa mga tanong ko. Dahil kung hindi nyo magugustuhan ang gagawin ko sa inyong tatlo. Maligayang pagbabalik muli, Job. Isa-isang tinignan ni Job ang tatlo na tila tinatansya niya kung dapat ba siyang magtiwala sa mga yon. Ngunit alam niya na wala na siyang ibang mapagpipilian kundi ang paniwalaan at magtiwala sa tatlong taong nasa kanyang harapan. Sa mga unang araw ni Job, sa bahay ng matandang lalaki, tila naging paulit-ulit ang kanyang mga ginagawa. Gigising siya tuwing umaga at paglabas niya ay palagi niyang matatagpuan si Nathaniel na abala sa pagluluto ng almusal. Kapansin-pansin ang katahimikan ng bahay na parang merong misteryo sa bawat sulok noon. Pagkatapos kumain, lalabas siya upang maglakad-lakad sa malawak na bakuran. Sa kanyang pag-iikot, madalas niyang makikita si Christopher na inaalagaan ang mga bulaklak. Maingat nitong tinatanggal ang mga tuyong dahon at maingat na dinidiligan ang mga tanim. Sa kabilang banda, si Nicolas ay madalas na naglalaro sa ilalim ng araw. Kung minsan ay tumatakbo ito palibot sa bakuran, dala ang laruan nitong isang kotse na gawa sa kahoy. Palagi itong masaya at tila walang inaalala. Hindi rin nagtangkapang mag-usisa o magtanong si Job tungkol kay Jason dahil alam niyang wala siyang makukuwang sagot mula sa tatlo. Sa halip, tinanggap niya na kailangan niyang maghintay kahit pa puno pa rin siya ng pagdududa at pagkabagot. Isang hapon, nang lumabas si Job sa kanyang kwarto, ay napansin niya na bahagyang nakabukas ang pinto ng kwarto ni Nicolas. Nakita niya si Nicolas na nakaupo sa sahig habang abala sa pagbuo ng isang malaking jigsaw puzzle. Nakakalat ang mga piraso sa paligid ni Nicolas at kitang-kita sa mukha nito ang hirap sa ginagawa. Lumapit si Job sa pintuan at hindi niya naiwasang makita kay Nicolas si Jason dahil halos kaedad lang nito si Jason nung nawala ito. Marahang kumatok si Job sa pinto. Napahinto naman si Nicolas sa kanyang ginagawa at napatingin kay Job. Nag-alangan siyang ngumiti sa bata. Pwede ba akong pumasok? Ngumiti si Nicolas at tumango. Pumasok na si Job at naupo sa sahig sa tapat ng bata. Pinagmasdan niya ang kalat ng mga piraso ng puzzle.
Ang dami niya na. Hindi ba mahirap yan sa batang kagaya mo? Hindi sumagot si Nicolas, pero ipinagpatuloy lang nito ang pagbuo ng puzzle. Tulungan na kita. Gusto mo? Sige po, Kuya Job. Kanina pa po kasi ako rito pero hindi ko po mabuo-buo. Kinuha ni Job ang ilang piraso ng puzzle at sinimulang hanapin kung saan dapat nakalagay ang mga yon. Bahagya siyang natigilan nang muling nagsalita si Nicolas. Mahirap po talaga kapag ganito po karami ang piraso ng puzzle, no? Minsan nga po, sa sobrang hirap ay susuko ka na lang. Kaya hindi po talaga para sa mainipin ang pagbuo ng jigsaw puzzle. Napatingin si Job kay Nicolas. Hindi niya inasahan ang lalim ng mga salitang lumabas mula rito. Tinignan niya si Nicolas, pero nakatuon pa rin ang bata sa puzzle. Parang wala itong mali siya sa sinabi nito. Ngunit ramdam ni Job ang bigat ng bawat salitang binibitiwan nito. Minsan naman po, makakakita ka po ng mga piraso na mukhang magkakasya. Pero hindi po pala siya rin nakapwesto. Hinawakan ni Nicolas ang isang piraso at pilit na inilagay sa tabi ng isang piraso ng puzzle, pero hindi yun tumugma roon. Napabuntong hininga ito at inilapag na lang ulit sa sahig ang hawak na piraso ng puzzle. Si Job naman ay tahimik lang. Pakiramdam niya ay paulit-ulit sinasaksak ang dibdib niya sa mga sinabi ni Nicolas. Nagpatuloy sila sa kanilang ginagawa. Isa-isa nilang pinagtagpo ang mga piraso. Ilang saglit pa, muling nagsalita si Nicolas. Kuya Job, alam niyo po ba na ang pagbuo po sa jigsaw puzzle ay parang paghahanap sa sarili? Kailangan mo magtiyaga, pero higit doon, kailangan mo maging matalino sa piraso ng puzzle na nakikita mo. Minsan kasi, akala mo tama na, pero mali naman pala. Halos hindi na makahinga si Job. Tila ba ang bawat piraso ng puzzle na kanilang hawak ay may kasamang paalala tungkol sa kanyang sariling buhay. Ang mga bagay na pilit niyang tinatakasan, ngunit laging bumabalik. Tignan mo kuya nakakatuwa no? Ang liit lang ng mga piraso ng puzzle na ito, pero kahit maliit ang mga ito, kailangan natin to para makita natin ang mas malaking larawan at para maging buo ang puzzle. Hindi pa rin makapagsalita si Job. Pakiramdam niya ay hindi na jigsaw puzzle ang tinutukoy ni Nicolas, kundi mismong si Job. Para bang pinipilit ng bata na ipamukha sa kanya ang mga bagay na matagal niya nang kinalimutan. Napatingin siya sa mga kamay ni Nicolas na masigasig pa ring hinahanap ang tamang piraso. May isang bahagi sa kanya na gustong itanong kung saan nanggagaling ang mga ganoong kaisipan ng bata. Pero pinigilan niya ang kanyang sarili. Ay nako, nakakainip talaga magbuo ng ganitong kalaking jigsaw puzzle, Kuya Job. Pero kapag huminto ka, hindi mo makikita ang kumpletong larawan. Mas nakakapanghinayang yun, Kuya. Ano bang pinagsasasabi mo, Nicolas? Saan mo ba nakukuha ang mga ganyang salita? Po? Hindi po ba nag-uusap po tayo tungkol po sa pagbuo ng jigsaw puzzle? Hindi na lang nagsalita si Job. Nagulat siya nang isang piraso na lang ng puzzle ang hindi nila nailalagay. Kinuha niya ang nag-iisang piraso ng puzzle. Maingat niyang inilagay yon sa tamang pwesto. Napatingin si Job sa kanilang binuo at sa sandaling yon ay natigilan siya. Bumakas ang lahat ng sugat na pilit niyang itinatago. Ang kanilang binuo ay isang larawan ni Ruth, ang kanyang asawa. Nakangiti ito at ang mukha nito ay puno ng buhay at saya. Naramdaman ni Job ang biglaang paninikip ng kanyang dibdib. Tumayo siya mula sa sahig at hindi na siya nagpaalam kay Nicolas. Tumakbo siya palabas ng kwarto. Lumabas siya ng bahay at huminto siya sa gilid ng lawa. Nanghihinang napaupo roon si Job.
at hindi niya na napigilan ang kanyang damdamin. Humagulgol siya. Ang kanyang mga luha ay parang tubig na walang tigil sa pagbuhos. Doon niya napagtanto ang lahat. Ang kahalagahan ni Ruth sa kanyang buhay, na kahit sa tingin niya ay isa lamang itong maliit na piraso sa kanyang pagkatao, ay hindi pa rin siya makukumpleto kung wala ito. Simula nang huling makausap ni Job si Nicolas sa kwarto nito, sinadya niyang iwasan na ang bata. Ang lalim ng mga salita nito ay nag-iwan ng sugat sa kanyang isipan at puso. Sa tuwing makikita niya si Nicolas, nararamdaman niya ang bigat ng lahat ng pagkukulang niya sa kanyang asawa. Parang nagiging salamin ang bata ng lahat ng kasalanan niya at hindi niya yon matanggap. Lumipas ang mga araw, ngunit ang mga salitang sinabi ni Nicolas ay patuloy na kinain si Job. Wala na siyang katahimikan. Isang gabi, habang tahimik ang buong bahay, naupo si Job sa gilid ng kanyang kama. Ang lahat ng masasayang alaala bago mawala si Jason ay naglalaro sa kanyang isipan. Kasama na roon ang lahat ng mga pagkakataong napasaya siya ni Ruth at ang biglaang pagbagsak ng lahat nang mangyari ang trahedya. Naisip niya kung paano siya naging malamig kay Ruth at kung paano niya to sinisi sa pagkawala ng kanilang anak, gayong wala naman itong kasalanan sa pangyayaring yon. Niyakap si Job ng matinding konsensya. Tumulo ang kanyang mga luha habang paulit-ulit niyang sinasabi ng pabulong ang mga salitang hindi niya nasabi noon kay Ruth. Patawad, Ruth. Patawad sa lahat ng sakit na ibinigay ko sa iyo. Napakabuti mong tao, Ruth. At ako ang dahilan kung bakit nasira ang lahat. Ako ang dahilan kung bakit nagkaganito tayo. Nang mapatingin siya sa isang bahagi ng silid, ay nakita niya ang anino ng kanyang ina na nakasabit sa kisame habang may nakapalupot na lubid sa leeg nito. Biglang bumalik ang isang mapait na alaala mula sa kanyang kabataan. Siya ang nakakita sa kanyang ina nung gabing kiniting nito ang sariling buhay. Ang eksenang yon ay tila sariwa pa rin sa kanyang isipan. Biglang nawala sa paningin niya ang anino. Ngunit ang bigat ng alaala ay nanatili sa kanyang puso. Tumayo siya at nilingon ang paligid ng kwarto. Doon niya nakita ang isang lubid na nakapatong sa ibabaw ng mesa. Napatingin siya roon ng matagal at ang bigat na kanyang nararamdaman ang siyang nagtulak sa kanya na bitiwan ang isang desisyon. Kinuha ni Job ang lubid. Umakyat siya sa isang upuan at isinabit ang lubid sa kisame. Habang inaayos ang buhol, pumikit siya at sinubukang balikan ang masasaya nilang alaala ng kanyang asawa. Ngunit bago maituloy ni Job ang kanyang plano, isang ingay mula sa labas ng bahay ang gumulantang sa kanya. Natigilan siya at bumaba mula sa upuan. Dumungaw siya sa bintana at nakita niya si Christopher sa labas na pilit na binubuhat ang isang malaking bato. Napakunot ang noo ni Job. Sa kabila ng lahat ng bigat na nararamdaman niya, nagdesisyon siyang isantabi muna ang sarili niyang mga iniisip. Lumabas siya ng bahay at nilapitan si Christopher. Walang imik na tinulungan ni Job si Christopher na buhatin ang mabigat na bato. Mabilis nilang naiangat ang bato at nailigay yon sa isang tabi. Huminga ng malalim si Christopher, sabay punas ng pawis sa noo. Sa wakas, naalis ko rin yung bato na yan doon. Grabe, ang tagal ko na kasing gustong alisin ang bato na yan sa dati niyang pwesto. Maraming salamat, Job, ha? Bakit naman? Gusto ko kasing magtanim ng mga bulaklak doon sa dating kinapwepwestuhan ng batong ito. Kailangan talaga kasing alisin ang mabigat na nakaharang para makapagsimula ulit ng mas maganda. Napabuntong hininga si Job. May kung anong tumusok sa puso niya sa sinabi ni Christopher. Parang hindi lang tungkol sa bato ang tinutukoy nito,
kundi pati na rin sa kanya. Pero bakit kung kailang gabi, tsaka mo pa ginagawa to? Di ba pwedeng bukas na lang? Masyado kasi ako maraming ginagawa eh. May mga bulaklak pa sa likod ng bahay na kailangan kong ayusin. Baka gusto mo akong tulungan. Hindi na hinintay ni Christopher na sumagot si Job at nauna na itong nagtungo sa likod ng bahay. Napailing si Job at napilitan siyang sumunod kay Christopher. Pagdating nila sa likod ng bahay, nakita niya ang maraming tuyong dahon sa mga halaman. Isa-isa nilang sinimulang alisin ang mga yon. Alam mo, Job, ang paghahalaman ay nangangailangan ng pasensya. Hindi mo pwedeng madaliin ang proseso. Kailangan ng oras upang ang mga punla ay umusbong at tumubo. Parang buhay lang. Ang magagandang bagay ay kailangan ng matyagang paghihintay. Kapag binadali mo ang isang bagay, hindi magandang kalalabasan nito. Bakit mo sinasabi ang mga bagay na yan? Para ka matanda ko magsalita. Sa'yo ba nagmana si Nicolas? Hindi mo ba napansin? Para ka ring halaman minsan. Natutuyo, nasisira, pero kung aalagaan at bibigyan ng panahon, pwede pa rin mabuhay ulit. Napakunot ang noo ni Job. Hindi niya alam kung paano sasagutin ang mga sinabi nito. Habang abala siya sa pag-aalis ng tuyong dahon, bigla siyang tinanong ni Christopher. Kuya Job, bakit may tinatanggi na kilala mo si Jesus? Nabitiwan ni Job ang hawak na dahon. Natigilan siya at napatingin kay Christopher. Teka, paano mo nalaman yan? Kilala ka namin, Job. Higit pa sa pagkakakilala mo sa iyong sarili. Matagal ko nang kinalimutan yung Diyos na sinasabi mo. Wala na akong pananampalataya. Alam ko naman na kinalimutan niya rin ako. Alam mo, Job, hindi niya tayo kailanman kinakalimutan. Tayo ang lumalayo. Tayo ang bumibitaw. Pero palagi siyang nandyan. Naghihintay sa pagbabalik mo. Hindi ko na rin paniniwalaan na may Diyos pa. Kung totoo siya, bakit niya hinayaang mawala ang anak ko, Christopher? Anong klase siyang ama na gagawin ng ganong kasakit na bagay sa kanyang anak? Ang mundo'y puno ng sakit at paghihirap. Pero hindi naman ibig sabihin nun ay wala ng Diyos. Tumingin ka sa paligid mo, sa mga bituin, sa mga halaman, sa hangin na nalalanghap mo. Lahat ng yan ay patunay na may Diyos na nagmamahal sa ating lahat. Hindi na kinaya ni Job ang mga sinasabi ni Christopher. Parang may kung anong gumigising sa kanyang puso, ngunit ayaw niyang harapin yon. Tumayo siya at iniwan si Christopher. Habol niya ang kanyang paghinga nang bumalik siya sa kanyang kwarto. Pagpasok niya sa kanyang silid, napansin niyang wala na ang lubid na isinabit niya kanina sa kisame. Naghanap siya sa paligid, ngunit hindi niya na talaga yon nakita pa. Napaupo siya sa gilid ng kama at muling naguguluhan. Sa kabila ng lahat, may kung anong bumabagabag sa kanya. Isang boses na tila nangungusap mula sa loob niya na matagal niya nang hindi naririnig. Sa mga sumunod na araw, hindi na lamang si Nicolas ang iniiwasan ni Job, kundi pati na rin si Christopher. Pinilit niyang huwag pansinin ang presensya ng dalawa. Kahit pa madalas niyang makitang si Christopher ay nangangailangan ng tulong kapag may ginagawa ito sa hardin. Hindi niya maintindihan kung paano tila alam ng dalawa ang lahat ng bagay tungkol sa kanya, ang mga lihim na hinaharap niya at ang mga sugat na iniingatan niyang itago sa loob ng napakahabang panahon. Bawat araw na lumilipas ay binibilang ni Job. Nang dumating ang 30 araw niya sa bahay ni Nathaniel, ay hindi siya makapaniwalang ganun na katagal ang inilagi niya roon. Sa isip niya, tiyak na nag-aalala na si Ruth sa kanya. Ngunit sa kabila ng lahat,
pinili pa rin niyang manatili doon. Pinangako niya sa kanyang sarili na tatapusin ang 40 araw. Ngunit habang palapit ng palapit ang pagtatapos ng pananatili niya roon, ay lalong bumibigat ang kanyang pakiramdam na parang may bagay na hindi pa niya maharap o maunawaan. Isang gabi, habang mahimbing na natutulog si Job, ay dinalaw siya ng isang panaginip. Sa kanyang panaginip, ay naglalakad siya sa gitna ng isang madilim na kakahuyan. Maya-maya pa, narinig niya ang boses ni Jason na tinatawag siya. Nakita niya si Jason na nakatayo ilang di pa lang ang layo sa kanya. Lalapitan niya sana ito, ngunit hindi niya magawang iangat ang kanyang mga paa sa lupa. Hindi nagtagal, isang malahalimaw na nilalang ang lumabas mula sa likod ng isang malaking puno. Sa isang iglap, tinangay ng halimaw si Jason. Halos mabaliw si Job sa takot. Pinilit niyang igalaw ang kanyang mga paa, ngunit hindi siya makakilos. Nagising si Job na pawis. Pilit niyang inalis sa isip niya ang naturang panaginip, pero hindi siya nagtagumpay. Doon niya napagtanto na may kasalanan din siya sa pagkawala ng kanilang anak. Tumayo si Job mula sa kanyang kama at kinuha ang kaha ng sigarilyo at lighter mula sa drawer. Tahimik siyang lumabas ng bahay at dumiretso siya sa gilid ng lawa. Sinindihan niya ang isang stick ng sigarilyo, ngunit bago pa man siya makahit-hit ng usok mula roon, ay may biglang kumuha sa sigarilyo mula sa kanyang kamay. Napaatras siya sa gulat. Paglingon niya, ay nakita niya si Nathaniel na walang imik na itinapon sa lawa ang sigarilyo. Walang maitutulong ang sigarilyo sa nararamdaman mo ngayong gabi. Hindi ka ba makatulog? Oho. Kayo, bakit gising pa rin po kayo? Hindi rin ho ba kayo makatulog? Hindi ako natutulog, Job. Sinisiguro ko na lahat ay napapakinggan ko. Bahagyang natawa si Job sa sinabi ni Nathaniel at inisip niya na nagbibiro lamang ito. Sinabi ni na Christopher at Nicolas sa akin na iniiwasan mo raw sila. Totoo ba yun? Dahil ang dami po nilang sinasabi na wala namang kabuluhan. Wala ba talagang kabuluhan ang sinasabi nila? O baka naman hanggang ngayon, tinatakasan mo pa rin ang katotohanan at ayaw mong harapin ang sakit na nariyan sa loob mo. Hindi sumagot si Job. Tila umurong ang dila niya sa sinabi ni Nathaniel. Alam kong nasasaktan ka pa rin, Job. At kapag nasasaktan ng isang tao, nawawala ang kapasidad niya para magmahal. Kaya siguro, mas pinipili mong umiwas sa lahat ng ito. Wala akong oras para sa ganitong usapan. Sige na, matutulog na ako. Tinalikuran ni Job si Nathaniel at nagsimulang maglakad pabalik sa bahay. Ngunit bago pa siya makalayo, nagsalita muli si Nathaniel. Naiintindihan kita, Job. Dahil kapag nasasaktan ng isang tao, ay maraming hindi magagandang nangyayari sa kanyang buhay. Hindi na niya nakikita ang Diyos. Kagaya mo, nakatuon ang pansin mo sa masasakit na nangyayari sa buhay mo. Kaya hindi mo nakikita kung ano ang totoong plano ng Diyos para sa iyo. Natigilan si Job. Saglit siyang nanatili sa kanyang kinatatayuan bago muling bumaling kay Nathaniel. Ang kanyang ekspresyon ipunong-puno ng inis at hinanakit nang naglakad siya pabalik kay Nathaniel. Walang Diyos, Nathaniel! Walang Diyos! Meron, Job. Meron. Kung meron Diyos, nasan siya nung gabi may masamang nangyari kay Jason? Nasan siya nung binubugbog ako ng tatay ko? Nasan siya nung kailangan namin siya? Sabihin mo sa akin! Sabihin mo sa akin, Nathaniel! Nasaan ang Diyos? Hinayaan lang niya mangyari ang lahat ng yun. Walang ginawa ang Diyos, kundi magparusa. Job,
Kailangan mong palayain ang sarili mo mula sa sakit na pinapasan mo. Oo, alam kong mahirap. Pero masisimulan mo yon sa pagbabalik loob mo sa kanya. At ang unang hakbang ay ang pagtanggap sa mga hindi magagandang nangyari sa buhay mo. Hindi totoong pinabayaan ka ng Diyos, Job. Nung nasasaktan ka, nasasaktan din siya. Ngunit may mga bagay na dapat mangyari dahil yun ang nakatakdang mangyari. Ang kailangan mo lamang gawin, Job, ay magtiwala at maghintay. May plano ang Diyos para sa iyo. Basta't sumampalataya ka lamang. Sa pagkakataon na yon, ay hindi na napigilan ni Job ang kanyang emosyon. Tuluyan nang kumawala ang mga luha na kanina pa niya pinipigilan. Magtiwala? Minsan na ako nagtiwala sa Diyos, Nathaniel. Pero palagi na lang akong binibigo. Kaya bakit pa ako magtitiwala sa Kanya? Bakit pa ako magtitiwala sa Diyos sa sinasabi mo? Bakit? Kakambal ng pagtitiwala ang paghihintay, Job. Hindi laging dumarating kagad ang sagot. Pero darating ito sa tamang oras, sa paraan at pagkakataon na hindi mo inaasahan. Nagulat si Job nang bigla siyang yakapin ni Nathaniel. Sa una, nanatili siyang nakatayo, ngunit unti-unti, naramdaman niya ang init at sinseridad sa yakap ni Nathaniel. Tuluyan nang bumigay ang kanyang damdamin. Mas lalong bumalong ang mga luha sa kanyang mga mata. Isang hagulgol na matagal niya nang kinikimkim ang sumabog mula sa kanyang puso. Parang lahat ng sakit, galit at pagkakulong ng kanyang damdamin ay biglang nabuksan. Hinayaan lang siya ni Nathaniel na umiyak at humagulgol habang yakap siya nito. Pakiramdam niya ay isang mapagmahal na ama si Nathaniel habang siya ay ang anak nito na nagsusumbong dito. Habang umiiyak, unti-unti niyang naramdaman ang isang bagay na matagal niya nang hindi nararanasan. Kapayapaan. Sa unang pagkakataon, matapos ang isang taon, ay nabawasan kahit paano ang bigat na meron siya sa kanyang puso. Simula nang makausap ni Job si Nathaniel, ay unti-unting gumaan ang pakiramdam niya. Marami siyang bagay na napagtanto. Napagtanto niyang hindi ang Diyos ang lumayo sa kanya, kundi siya ang tumalikod dito. Naunawaan ni Job na ang bawat pangyayari sa buhay, mabuti man o masama, ay may dahilan. Hindi laging madaling tanggapin ang mga sugat ng nakaraan. Ngunit sa puso niya, alam niyang yun ang proseso ng pagtutuwid ng landas niya na matagal nang nawalan ng direksyon. Nangako si Job sa kanyang sarili na sisimulan niyang palayain ng sarili mula sa galit at kalungkutan. Alam niyang hindi magiging madali yon, ngunit handa na siyang harapin yon. Hinayaan niyang maramdaman ang sakit ng pagkawala ni Jason. At sa wakas, nagawa niyang iiyak ang lahat ng hinanakit na matagal niya nang tinatago. Maging ang kanyang ama ay pinatawad na rin niya. Kahit hindi ito personal na humingi ng kapatawaran sa kanya. Hindi na rin siya makapaghintay na makauwi sa piling ng kanyang asawa. Nais niyang humingi ng tawad sa lahat ng kanyang pagkukulang at muling buuin ang kanilang relasyon. Isang gabi, nang magtungo si Job sa hapagkainan, ay agad niyang napansin ang dami ng nakahaing pagkain. May adobong manok, sinigang na baboy, inihaw na tilapia, lumpia, at kung ano-ano pang putahe na parang pampiesta. Tinignan niya si Nathaniel na tahimik na naglalagay ng sabaw sa mangkok. Ang daming pagkain ha. May espesyal bang okasyon ngayon? Nakalimutan mo na ba? Bukas na ang alis mo. Natapos mo na ang 40 araw mo dito, Job. Bukas na? Parang ang bilis ah. Hindi ko na malayan ang paglipas ng mga araw. Kaya nga ito na ang huling hapunan mo kasama kami. Bukas ay maaari ka nang umalis.
at umuwi sa inyong tahanan. Tumahimik si Job at inilibot niya ang kanyang mga mata sa tatlong kasama. Alam niya na nais niya nang makauwi dahil gusto niya nang makasama si Ruth. Ngunit sa hindi niya maipaliwanag na dahilan, may kirot siyang naramdaman sa ideya ng pag-alis niya sa bahay na yun. Maya-maya pa ay pinagsaluhan na nila ang pagkaing nakahain sa lamesa. Masarap ang bawat putahe, ngunit ang bawat subo ni Job ay may halong lungkot. Masaya siyang malapit na siyang makauwi, ngunit alam niyang may kakaibang koneksyon na siyang nabuo sa lugar na yon, lalo na kina Nathaniel, Christopher at Nicolas. Matapos kumain, tumayo si Nathaniel at nagtungo ito sa kwarto nito. Maya-maya pa ay bumalik si Nathaniel na may dalang maliit na kahon na gawa sa kahoy. Iniabot nito ang kahon kay Job. Para sa'yo yan, Job. Kinuha ni Job ang kahon at binuksan. Nakita niya ang isang kwintas na may palawit na puting bato. Pinagmasdan niya yon ng mabuti at may kakaibang enerhiya siyang naramdaman mula roon. Ano to? Yan ang ipinangako ko sa'yo nung unang araw na dumating ka rito. Isa yang makapangyarihang mutya. Dahil ikaw na magmamayari niyan. Walang kampon ng kadiliman ang makakatalo sa'yo, Job. Lahat ng akala mo ay imposible, ay magiging posible habang nasa iyo yan. Ngayon, oras na para malaman mo ang totoo, Job. Oras na para malaman mo kung ano ang nangyari kay Jason. Bumalik na si Nathaniel sa pagkakaupo. Sinabi ni Nathaniel na kailangan nilang maghawak-hawak ng kamay. Naguguluhan man, ay sumunod na lamang si Job. Hinawakan ng kaliwang kamay niya ang kamay ni Nathaniel, habang sa kanan naman ang kay Christopher. Si Nicolas naman ay nasa harapan niya at matamis na nakangiti sa kanya. Ipikit mo ang iyong mga mata, Job. Huwag mong pipigilan kung ano man ang iyong mararamdaman. Hayaan mong dumaloy kami sa iyong kaluluwa at katawan. Nang ipikit ni Job ang kanyang mga mata, ay agad niyang naramdaman ang kakaibang sensasyon na tila hinuhugot ang kanyang espiritu mula sa kanyang katawan. Nawala ang bigat sa kanyang dibdib at ang pakiramdam ng kanyang katawan ay napalitan ng magaan, ngunit nakakalulang pakiramdam na parang inililipad siya sa napakalayong lugar. Sa isang iglap, napunta siya sa isang madilim na kakahuyan. Malamig ang hangin at nagtatayugan ang mga puno sa paligid. Sa hindi kalayuan, nakita niya ang isang maliit na figura na kumakawala at nagsusumigaw mula sa isang nakakatakot na nilalang. Nanlaki ang mga mata ni Job nang mapagtanto niya na si Jason yon at tinatangay ito ng isang aswang. Papa! Papa, tulungan mo ako, Papa! Tulungan mo ako! Jason! Anak! Mabilis na hinabol ni Job ang aswang upang iligtas ang anak niyang si Jason. Napahinto siya nang makita niyang ibinaba ng aswang si Jason sa lupa. Nakita niya ang kanyang anak na umiiyak at nakikiusap sa aswang, ngunit walang awa ang nilalang. Nang hilakbot si Job nang makita niya kung paano nilapa ng aswang ang kanyang anak. Bumaon ang matutulis nitong kuko sa tiyan ni Jason. Hinagat nito sa leeg ang kanyang anak at sarap na sarap nitong hinigop ang dugo nito. Sinubukan ni Job na tumakbo palapit kay Jason, ngunit hindi niya na nagawang iangat ang kanyang mga paa sa lupa. Ang kanyang mga mata ay napuno ng luha habang pinanonood niya ang brutal na pagpaslang ng aswang sa kanyang anak. Nang matapos ang aswang sa paglapa kay Jason, ay tumayo ito at bumaling ito sa kinaroroonan ni Job. Nagsimulang magbago ang anyo ng aswang hanggang sa maging tao ito. Nanlamig si Job nang makilala niya kung sino ang aswang. Walang iba kundi ang kanyang kaibigan at nakilala doon sa may lawa na si Mike.
Tahimik na binuhat ni Mike ang walang buhay na katawan ni Jason at hinihulog nito yon sa isang hukay na napapagitnaan ng dalawang malalaking puno na walang dahon. Agad yung tinabunan ni Mike ng lupa at umalis ito na parang walang nangyari. Matapos yun, ay naramdaman ni Job na may kung anong puwersa ang humigop sa kanya, pabalik sa kanyang katawan. Pagdilat niya, ay mabilis ang kanyang paghinga na parang galing siya sa isang masamang panaginip. Ngunit alam niyang totoo ang lahat ng kanyang nakita. Agad na nilukob ng puot si Job. Hindi pa rin siya makapaniwala na si Mike ang aswang na pumatay sa kanyang anak. Nilapitan siya ni Nathaniel at marahan siya nitong tinapik sa balikat. Ngayong alam mo na ang nangyari sa iyong anak at kung sino ang pumatay sa kanya. Nasa iyo na ang desisyon kung paano mo gagamitin ang mutya. Ikaw na ang humatol sa kanya. Walang sinabi si Job, ngunit sa kanyang puso ay nabuo ang pagnanais na gawing makatarungan ang pagkamatay ng kanyang anak. Ang kanyang mga mata ay nag-apoy sa determinasyon na maipaghiganti si Jason. Kinabukasan, nang magising si Job, ay sinabi niya sa kanyang sarili na susulitin niya ang huling araw niya sa bahay ng matandang lalaki. Wala siyang ginawa buong maghapon, kundi ang makipagbanding at makipagkwentuhan kina Nathaniel, Christopher at Nicolas. Hindi niya namalayan ang paglipas ng oras hanggang sa nakita niyang papalubog na ang araw. Nang sandaling yun, ay nagdesisyon na siyang umalis upang bumalik sa kanyang asawa. Maya-maya pa, naglakad na si Job papunta sa kanyang pickup truck habang nakasunod sa kanya si Nathaniel. Huminto siya at humarap sa tatlo. Sana, Job, gawin mo kung ano sa tingin mo ang tama. Nakapagdesisyon na po ako. Alam ko na po kung anong dapat kong gawin. Salamat pala sa inyong tatlo. Hindi ko alam kung paano po ako makakabawi sa mga natutunan ko dito. Hindi ko makakalimutan ang 40 araw na nanatili ako rito kasama kayo. Iyakap siya ni Christopher. Sumunod naman si Nicolas. At sa huli, si Nathaniel. Ramdam ni Job ang init ng pagmamahal ng mga ito sa kanya kahit kumalas na sila sa pagkakayakap. Mag-iingat ka, Job. Pwede ba akong bumalik uli dito? Gusto ko ulit kayong makasama kahit ilang araw lang. Kahit hindi ka na bumalik dito, ay palagi mo kaming kasama, Job. Ha? Teka, ano pong ibig niyong sabihin? Sige na, humayo ka na at baka masyado ka nang gabihin sa daan. Paalam, Job. Sana ang mga aral na natutunan mo dito ay magsilbing gabay mo sa iyong buhay. Tumango si Job habang pilit na pinipigil ang namumuong luha sa kanyang mga mata. Pumasok siya sa kanyang sasakyan at agad niya yung pinaandar. Habang nasa daan, naramdaman niya ang bigat ng responsibilidad na nasa kanyang mga kamay dahil sa makapangyarihang mutya na ibinigay sa kanya ng matandang lalaki. Ngunit kasabay ng bigat na yon ay ang determinasyon na gawin ang sa tingin niya ay tama. Hindi lang para sa kanyang anak, kundi para sa lahat ng maaaring maapektuhan ng kanyang mga susunod na hakbang. Makalipas ang isang oras, ay tuluyan ng kumalat ang dilim sa paligid. Patuloy pa rin sa pagmamaneho si Job. Hawak niya ang manibela gamit ang kaliwang kamay, habang ang kanang kamay naman ay nakahawak sa mutya na nakasabit sa kanyang leeg. Bumalik sa kanyang alaala ang pagpatay ni Mike sa kanyang anak. Pakiramdam niya ay habang buhay yun mananatili sa kanyang isipan. Naramdaman niya ang pag-apaw ng galit sa kanyang dibdib. Sa gitna ng kanyang pagmamaneho ay may isang batang lalaki ang biglang lumitaw sa gitna ng daan. Labis na nagulat si Job at agad niyang kinabig ang manubela
papunta sa kanan upang maiwasan ng bata. Pero hindi pa man siya nakakabawi sa pagkabigla nang tumambad naman sa unahan niya ang malaking puno na nasa gilid ng daan. Labis siyang kinilabutan dahil alam niyang nangyari na ang bagay na yon bago niya narating ang bahay ng matandang lalaki. Agad niyang tinapakan ng preno, ngunit hindi yun kumagat. Kahit anong tapak ang gawin niya roon, ay hindi huminto ang sasakyan niya. Kasunod noon ay malakas na bumangga ang harapan ng sasakyan ni Job sa may puno. Humampas ng malakas ang ulo ni Job sa manibela at agad na nagdilim ang kanyang paningin hanggang sa tuluyan na siyang mawalan ng ulirat. Marahang iminulat ni Job ang kanyang mga mata, ang puting kisame ng ospital at ang malamlam na liwanag ng ilaw ang agad na bumungad sa kanya. Mabigat ang kanyang ulo at masakit ang bawat galaw ng kanyang katawan. Job! Job, salamat sa Diyos at nagising ka na. Ruth, ano nangyari? Bakit ako nandito? May tumawag sa akin mula sa ospital. Ang sabi nila, bumangga raw ang sasakyan mo sa puno. Halos mabaliw ako sa pag-aalala sa iyo, Job. Agad na bumalik sa alaala ni Job ang eksenang bumangga siya sa malaking puno matapos iwasan ang batang biglang lumitaw sa daan. Pero, bakit ka ba biglang umalis? Hindi ka man lang nagpaalam sa akin. Hindi mo man lang sinabi sa akin kanina kung saan ka pupunta. Nilukob ng pagkalito si Job sa sinabi ni Ruth. Ano? Ano ka mo? Kanina? Ano bang sinasabi mo, Ruth? Hindi ba't 4 araw ako nawala? Anong sinasabi mo, Job? Baka epekto lang yan ng gamot na itinurok sa'yo. Sandali, tatawagin ko lang ang doktor. Tumayo si Ruth at nagmamadaling lumabas ng silid upang tawagin ang doktor. Naiwang mag-isa si Job at pilit na iniintindi ang mga sinabi ng kanyang asawa. Panaginip lang ba ang lahat? 1 araw lang pala ako nawala. Napahawak si Job sa kanyang leeg. Doon niya naramdaman ang malamig na bagay na nakasabit doon. Nang tignan niya yon, tumambad sa kanya ang mutya na ibinigay ni Nathaniel. Namilog ang kanyang mga mata at mabilis na nagbalik sa kanyang alaala ang lahat. Ang 40 araw na kasama niya sina Nathaniel, Christopher at Nicolas. At ang pagkakatuklas niya sa tunay na nangyari kay Jason ay hindi isang panaginip, kundi isang realidad. Hindi panaginip ang lahat ng yun. Hindi ako maaaring magkamali. Totoo ang lahat ng yun. Totoo nangyari. At si Mike, kailangan niyang magbayad sa ginawa niya sa anak ko. Kahit masakit, ay inalis ni Job ang nakakabit na swero sa kanyang kamay. Bumaba siya sa kama at naglakad palabas ng silid na yon, kahit nanginginig ang kanyang mga tuhod. Nang makalabas siya sa kwarto, sinilip niya ang paligid upang tiyakin na walang makakahalata sa kanya. Tumakas siya mula sa ospital, bit-bit ang matinding kagustuhang harapin si Mike at makuha ang hustisyang nararapat para kay Jason. Hindi na alam ni Job kung paano siya nakarating sa harap ng bahay ni Mike. Ilang minuto siyang nakatayo roon bago siya kumatok ng malakas. Agad na bumukas ang pinto at bumungad sa kanya si Mike na halatang nagulat nang makita siya. Job, anong ginagawa mo rito? Akala ko ba nasa ospital ka? Papunta na nga sana ako doon para dalawin ka eh. Pwede ba akong pumasok? Oo naman, halika, pasok ka, pasok. Matapos makapasok ni Job, ay isinarado ni Mike ang pinto. Mabilis na sinunggaban ni Job si Mike. Sinakal niya ito at mariin niyang isinandal sa dingding. Nanlaki ang mga mata ni Mike. Nagtangka itong kumawala, ngunit parang bakal ang mga kamay ni Job na nakapalibot sa leeg nito. Job! Anong ginagawa mo, Job? Naramdaman ni Job ang kakaibang lakas na dumadaloy sa kanyang katawan mula sa mutya. Pakiramdam niya ay kaya niyang patayin ang kahit na sinong halimaw o aswang ng sandaling yon.
Doon niya napatunayan na totoo ang kapangyarihan ng mutyang ibinigay sa kanya ni Nathaniel. Alam ko na ang totoo, Mike. Ikaw ang pumatay sa anak kong hayop ka. Ikaw ang aswang na pumatay kay Jason. Saan ka kumuha ng lakas ng loob para makipagkaibigan sa akin pagkatapos mong patayin ang anak ko? Anong klaseng demonyo ka? Sa isang iglap, nagbago ang anyo ni Mike. Ang kanyang balat ay naging magaspang at nagkaroon ng makapal na balahibo. Ang mga mata nito ay nagkulay pula at nanlisik. Naging matutulis ang mga ngipin at ang mga kuko nito. Sa isang malakas na paggalaw, nagawang makawala ni Mike sa pagkakasakal ni Job. Hindi mo naiintindihan, Job. Hindi mo naiintindihan kung bakit ko yung nagawa. Wala akong kontrol sa tuwing nagiging aswang ako. Atawarin mo ko kung si Jason ang naging biktima ko ng gabing yun. Papatayin kitang hayop ka! Papatayin kita! Agad na sinugod ni Mike si Job. Ngunit bago pa ito makalapit, ay mabilis na itong sinalubong ng malakas na suntok ni Job. Tinamaan si Mike sa dibdib at napaatras ito. Bakas sa mukha nito ang pagtataka sa lakas na ipinakita ni Job. Nagpatuloy ang laban ng dalawa. Sa bawat galaw ni Mike bilang aswang, mabilis siyang nasasalubong ng mas matinding suntok at sipa mula kay Job. Hindi nakaporma si Mike. Ang bawat atake nito ay walang epekto kay Job, na waring naging immortal dahil sa mutya. Nang humandusay sa sahig si Mike, ay paulit-ulit itong sinuntok ni Job sa muka. Ang galit sa kanyang puso ay parang apoy na hindi kayang apulahin. Ngunit natigilan si Job nang makita niya si Jason sa kanyang harapan. Nakangiti ang kanyang anak. Suot ang damit na huli niyang nakita sa bata bago ito namatay. Nanlaki ang mga mata ni Job. Hindi siya makapaniwala sa kanyang nakita. Marahang lumapit si Jason at hinaplos ang kanyang muka. Matapos yun, ay unti-unting nawala si Jason sa kanyang paningin. Bumalik sa kamalayan si Job. Umalis siya sa ibabaw ni Mike at napaupo siya sa sahig. Napahagulgul siya ng iyak dahil naalala niya ang mga sinabi ni Nathaniel, Christopher at Nicholas. Ang mga aral na natutunan niya sa tatlo ay biglang bumalik sa kanyang isipan. Kung ang kamatayan ko ang makakapagpagaan ng nararamdaman mo, Job, gawin mo na! Patayin mo na ako! Patayin mo na ako, Job! Hindi, Mike. Hindi mo ako kagaya. Hindi ko gagawin ang sinasabi mo. Kahit anong galit ko, kahit aswang ka, at kahit kinuha mo ang buhay ng anak ko, hindi kita papatayin. Naramdaman ni Job ang init ng mutya sa kanyang leeg. Naalala niya ang sinabi ni Nathaniel na ang mutya ay kayang gawin ang kahit na ano. Lumuhod si Job sa tabi ni Mike. Ang kaliwang kamay niya ay mahigpit na nakahawak sa mutya at ang kanang kamay niya ay dahan-dahan niyang inilagay sa dibdib ni Mike. Hiniling niya sa mutya na alisin nito ang pagiging aswang ni Mike at paghilumi nito ang pagkatao nito. Matapos yun, ay unti-unting bumalik sa pagiging tao si Mike. Nawala ang malahalimaw nitong anyo. Naramdaman ni Job na nagtagumpay siyang alisin ang pagiging aswang ni Mike sa tulong ng makapangyarihang mutya. Tumayo si Job at nagsimulang maglakad palabas ng bahay ni Mike. Ngunit napahinto siya nang marinig niyang nagsalita si Mike. Job, patawarin mo ko. Pinapatawad na kita, Mike. Kahit napakasakit ng ginawa mo. Ang hiling ko lang ay panagutan mo ang ginawa mo sa anak ko. Tuluyan nang lumabas si Job sa bahay na yon at saka siya huminga ng malalim. Napangiti siya nang makaramdam siya ng paggaan sa kanyang dibdib. Alam niyang napalaya niya na ang kanyang sarili mula sa galit at sakit
dahil sa ginawa niyang pagpapatawad kay Mike. Nang sumunod na araw, ay agad na sumuko sa mga pulis si Mike at inamin nito ang kanyang brutal na pagpatay kay Jason. Bagamat hindi nito sinabi ang tungkol sa pagiging aswang nito, sapat na para kay Job ang pag-amin nito sa kasalanang nagawa. Si Mike mismo ang nagturo sa mga otoridad kung saan nito ibinaon ang katawan ni Jason. Nang mahukay nila ang mga kalansay ng bata, bumuhos ang emosyon ni na Job at Ruth. Matapos yun, ay binigyan nila ng maayos na libing ang bata. Isang araw, muling binalikan ni Job ang bahay ni Nathaniel upang magpasalamat. Ngunit laking gulat niya nang pagdating niya roon ay wala na roon ang bahay. Tanging bakanting lupa lamang ang sumalubong sa kanya. Lumipas pa ang maraming araw. Napagdesisyonan ni na Job at Ruth na magbakasyon sa isang kilalang resort sa Pansol, Laguna. Bagamat masakit pa rin sa kanila ang pagkawala ng kanilang anak, ay masaya sila kahit paano dahil nakamit na nila ang hustisya para sa kanilang anak. Habang nasa biyahe, ay napansin ni Job ang isang simbahan. Hindi na siya nagdalawang isip na huminto sa harapan nun. Nagtataka naman na napatingin si Ruth kay Job. Bakit tayo huminto, Job? May simbahan. Gusto ko muna magdasal. Maaga pa naman para sa check-in natin dun sa resort, di ba? Naluluwang napatingin si Ruth at kahit hindi ito nagsalita, ay ramdam ni Job ang galak ng kanyang asawa dahil sa wakas ay tuluyan na siyang nagbalik sa Panginoong Diyos. Bumaba na ang dalawa sa sasakyan at magkahawak kamay silang pumasok sa loob ng simbahan. Ang lamig ng hangin at ang katahimikan sa loob ay parang yakap ng isang ama na nagpakalma sa kanilang mga puso. Umupo sila sa unang hilera at sabay na lumuhod. Nagsimula ng mag-sign of the cross si Job. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Biglang natigilan si Job sa mga salitang binanggit niya. Napatingin siya sa harapan ng altar kung saan naroon ang isang napakalaking larawan ng Holy Trinity. Sa gitna, nakaupo ang Diyos Ama. Sa kanan naman ay si Jesus na may hawak na krus at sa itaas ay ang puting kalapati na kumakatawan sa banal na espiritu. Bumaha ang luha ni Job nang may napagtanto siya. Bumalik sa kanyang isipan ang mga alaala ng 40 araw na kasama niya, sina Nathaniel, Christopher at Nicolas. Doon niya nalaman na ang 3 persona ng Diyos pala ang gumabay at nagbigay liwanag sa kanya panahon na nagpunta siya sa bahay sa gitna ng gubat. Pinunasan ni Job ang kanyang mga luha habang tahimik na nagpapasalamat. Sa tabi niya ay tahimik na nakapikit si Ruth habang nagdadasal at wala itong kamalay-malay sa pagluha ni Job. Matapos nilang magdasal ay lumabas sila ng simbahan na magaan ang pakiramdam. Makalipas ang ilang buwan, matapos ang lahat ng nangyari, ay unti-unti nang bumalik sa normal ang buhay ni na Job at Ruth. Sa kabila ng sakit na iniwan ng pagkawala ni Jason, natutunan nilang tanggapin yon bilang bahagi ng kanilang kwento. Si Job, na dating puno ng galit at paghihiganti, ay natutong magpatawad hindi lamang kay Mike, kundi pati na rin sa kanyang sarili. Naging mas malapit siya sa Diyos at araw-araw ay pinipili niyang mamuhay ng may kapayapaan sa kanyang puso. Ang mutya naman ay inilagay ni Job sa isang kahon at itinabi bilang paalala ng mga aral na natutunan niya, na ang pagmamahal, pananampalataya at kapatawaran ang tunay na nagbibigay laya sa isang tao. Sa wakas, natagpuan na ni Job ang kapayapaan na matagal niya nang hinahanap. Yun ay sa pamamagitan ng pagbabalik loob niya
sa Panginoong Diyos na lubos na makapangyarihan sa lahat.